bakit nga ba nabibiyak itong puno ng ating saging na lakatan? Ano kaya yung nangyari? Ba't marami tayong makikita ngayon na mga puno na yan po, talagang nabibiyak po talaga sa ilalim paakyat. Ano kaya yung mga reasons nito mga ka-agree? Halika at pag-usapan natin. Pero bago po natin pag-usapan yan, kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-like naman po, comment, share, and subscribe. At huwag kalimutang i-hit ang ating button bell para ma-notify po kayo sa ating mga bagong upload. Ang pagbibiyak po ng mga puno ng saging nating mga lakatan, gaya po nito mga ka-agree, ay isang indikasyon na talagang malapit na po siyang magbubunga. Yun po yung mga naging experience natin sa haba ng panahon nating nagtatanim po ng lakatan. Pag may nagbibiyak ng ganito, papasok ng 7 months old, 8 months old, 9 months old, makikita po natin ng pag ganyan po. Dahil po yung puso ng saging dun sa loob mula sa corm, binibigla niyang palakihin yung puno. Kaya nagbibiyak ito. At mas pa itong lalaki at lalaki mga ka-agree pagdating ng mga araw, kasi marami pang ganitong mangyayari. Yung mga outer layer na part ng puno ng ating saging ay talagang magpapatuloy pa yung magbibiyak hanggang sa ma-reach na niya yung gustong gulang at laki ng puso sa loob, at saka lang yan mag-i-stop na magbibiyak mga ka-agree. Kaya po nito, kasi nasa paloob na sa 7 months, ang haba na ng pagbibiyak ng kanyang puno. Expectation ko po ay mga 2 weeks to 3 weeks nang gaganyan po yung mga puno ng saging ko dito. Pakita natin sa iba na mayroon din nagsisibiyakan na pag ganyan na po ka laki, gaya po nito, ayan po, magbibiyak po talaga siya. At yung sunod dito sa loob, ayan po, kahit kukunin pa natin ito, yan po, nagbibiyak na rin po siya. Nagbibiyak po talaga siya mga ka-agree. Kasi yun nga sinabi natin, yan po yung indikasyon na hindi magtatagal magbubunga at magbubunga na itong ating mga saging. Marami na po yan dito nagsisibiyakan. Normal po yun. Baka po kasi magtataka kayo, sabi mo baka kulang sa boron, calcium, magnesium, pero po natural po yun. Gaya po nito, nagsisibiyakan. Pero outer layer lang po yan karamihan. Sa loob hindi naman po yan mabibiyak. Kasi po sinagad niya yung kanyang paglaki ng kanyang puno. Dahil sa pinupush talaga ng bunga dun sa loob, mula dun sa corm niya, yung kanyang productive stage na po talaga mga ka-agree. So mga ganyang edad ng saging, dapat ay nakapaglagay na tayo ng potassium para po madala talaga sa ganda ng kanyang bunga pag nakahigop ito ng potassium mga ka-agree. Gaya po nito, nagbibiyak na talaga po yan. Hindi po yan problema, hindi po yan sakit. Yun lang po talaga yung katunayan na hindi magtatagal po ay 2 months from now, 3 months from now, may lalabas ng bunga dyan sa taas ng puno ng ating saging. Pag ganyang maraming nagsisibiyakan na talaga na mga puno. Halos po dito yung mga malalaki natin, nagbibiyakan, yan po. Pag malaking puno na talaga, yun po, nagbibiyak sa ilalim. Pero noong maliit po siya, mga 4 months old pa lang po siya, hanggang 5 months, 6 months, hindi po masyado. Pagpasok po ng 7 months, yan po, ganyan na po, may ganyan nang nagbibiyak-biyak talaga sa puno ng ating saging. So again po, wag mataranta yung mga nagsasaging dyan. Natural na natural po yan, magbibiyak talaga yung mga puno. Magbibitak-bitak yung puno kasi bibiglain niya sa laki mula sa doon sa loob. Yan, grabe, malaking puno na po ito. Pag ito nagbunga, talagang malaki ang magiging bunga nito mga ka-agree. Mga 2 months lalabas na yan dyan. Yan yung ating expectation dahil sa haba na rin ng ating experience sa pagtatanim ng lakatan. Yan po, biyak na rin. So yung mga pinagsasabi po natin dito, hindi ko po talaga mabigyan ng scientific explanation po talaga, pero experience wise po, dahil na rin sa nagiging experience natin kung bakit nagkakabiyak yung puno. Yan po yung
mga indicator lang, mga indikasyon lang dahil sa patuloy nating pag-oobserba sa pagtanim ng saging na lakatan, mga ka-agri. Yung iba dito na medyo maliit pa yung puno, hindi po kayo makakakita ng ganon, mga replace nating na mga 3 months, 4 months, wala po yung ganyan, wala sa puno, wala. Hindi po lang basta-basta makikita yung nagbibiyak-biyak yung puno. Pero sa mga 6 months, 7 months pataas po, hanggang 9 months, dyan na po makakita talaga tayo na yung mga puno ng saging na nag-uumpisang magbibiyak-biyak na talaga, mga ka-agri. Kaya nito, biyak na lang, laki ng biyak ko mula sa ilalim. Nabiyak na ito. Yung next niyang outer ay biyak na rin yan, nagbibiyak na. Kasi bibiglaan niya sa paglaki yung puno. Bibiglang lalaki yung puno niyan, mga ka-agri. Lalong-lalong na panay ang higop niya ng organic na abono sa ilalim. Talagang ganyan talaga ang mangyayari. Puspusan yung higop niya ng element sa lupa, mga ka-agri. So yon, baka may iba pa kayong katanungan na tungkol sa pagtatanim ng saging na napaka-unusual po sa inyo, bigyan po natin ng pansin. Comment lang po kayo below, at baka po may alam po kayo, learnings more than what we have observed and known, share naman po ninyo sa atin, kasi hindi naman tayo 100% expert na dito. Kasi walang expert dito, kasi hindi naman tayo talaga naghahawak ng magiging future ng ating pagtatanim ng saging. May Panginoon po talaga, kasing siya yung direct na bibigay ng final na atensyon dito. Pag hindi tayo binigyan ng ulan dito, at wala tayong pandilig, wala tayong pagkukulo ng tubig, wala na rin. So yun po, mga ka-agri. Again, this is your friend Agritech po. Maraming salamat. Sana po ay nakapagbigay tayo ng konting atensyon dun sa kaibigan natin nagtatanong bakit ba nagbibiyak yung puno ng kanyang saging. Yun po yung explanation, kasi sabay rin sa akin dito, may nagsisibiyakan na rin, mga ka-agri. So mabuhay ka, magsasakang Pilipino. Maraming salamat sa lahat ng mga umaantabay at sumusunod sa ating mga video, at sa ating mga observation, at saka pag-aaral sa pagtatanim ng lakatan. Maraming salamat po. Ito po, may nasusunod ng maraming followers. We will see, kasi isa lang naman talaga yung pwede nating isunod dyan. Pag hindi na pwedeng kunan ito ng followers talagang magpuputol na po talaga tayo ng followers dyan, na magiging sword to the eye na naman ng iba. Sabi ng iba, pinapatay ko daw. Hindi nila alam kung ano yung technology sa saging. Explain natin later yan, pag kailangan na talagang putulin yan pag wala tayong area na pagtatamnan. Kasi po sa ganitong age niya, parang hindi na talaga pwedeng kunan ng suckers. Talagang madidisgrasa na yung bunga niya. Pag nakuha pa yung suckers yan, mapuputol pa naman yung bagong roots niya. So again, God bless us all. Just fantasy, all the dreams and be apart. Don't give up, never stop. He will help you reach the star. Though maybe you don't understand all the dreams and trust His love. All the dreams and never let it go away. The very things to you I can say. Dust yourself from falling, just go on, and you will see. You and me together, all the dreams forever. When you're down, try to stand. He'll send you a helping hand. Your life is not just fantasy. All the dreams will be apart. Don't give up, never stop. He will help you reach the star. Though maybe you don't understand all the dreams and trust His heart. When you're down, try to stand. He'll send you a helping hand. Your life is not just
dream